Sama-sama nating nalampasan ang mga pagsubok nitong nakaraang mga taon. Ang COVID-19 pandemic, ang matitindi at mahahabang lockdowns, ang banta ng monkeypox, ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bilihin, ang mga bagyo, lindol at iba pang sakuna. Pilipino tayo kayang-kayang harapin ang mga problema. Kaya ngayon, let's prepare for the global happydemic. I'm so happy to announce that the search for the happiest Pinoy will continue very soon at very special ang pagbabalik ng The Happiest Pinoy dahil hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang sulok ng mundo tayo maghahanap ng pinakamasaya nating mga kababayan. At masayang-masaya din kami sa Cebuana Luwilier dahil pagkakataon ito sa amin para patuloy na magbigay pugay at makatulong sa ating kapwa Pilipino. At ang tatanghaling grand winner ng The Happiest Pinoy Search ay makakatanggap ng 500,000 pesos. Makakatanggap naman ng 35,000 pesos ang mga category winners at 25,000 pesos ang mga mananalo ng special awards. To know more about The Happiest Pinoy Search, please visit our website, happiest-pinoy.com, and our social media pages, Facebook, LinkedIn, TikTok, and YouTube. Ngayon, para dagdag saya at good vibes, kantahan naman tayo. Tara na, join me in singing the Happiest Pinoy theme song. Happy Noy, halika na, let's be the happiest Pinoy. Masaya, ang Pinoy di sumusuko sa problema. Matatag sa pagsubok sa solusyon, nakatutok, walang mapapala kung sisimangon. Happy kami, happy kayo. Happy kami, happy kayo, happy tayo. Happiness and joy, let's spread to one and all. Halika na, let's be the happiest Pinoy. Sa pagiging positibo, ang Pinoy kahanga-hanga sa mundo, siya'y magandang halimbawa. Matatag at matibay at mapagmahal na tunay, makulay at inspiring ang buhay. Happy kami, happy kayo. Happy kami, happy kayo, happy tayo. Happiness and joy, let's spread to one and all. Halika na, let's be the happiest Pinoy. Halika na, let's be the happiest Pinoy. Oh, na-LSS ba kayo sa Happy Noy? Kung gusto niyo ulit mapanood ang music video ng Happy Noy, you can watch it on YouTube and all our social media pages. Ngayon naman, balikan natin ang iba pang The Happiest Pinoy winners na hindi ko talaga makakalimutan. They serve as inspiration to our kababayan because of their resilience, courage, and goodwill. Unahin na natin si Romel Arellano, The Happiest Pinoy noong 2012. Tubong Bataan, 1-year-old pa lang si Romel nang tamaan siya ng polio. Pero hindi ito naging balakid sa pagtatamasa ng saya at tagumpay sa buhay. I'm very, very proud to be part of the advocacy of the Happiest Pinoy. One of my dreams of reaching out to people, actually, yung Happiest Pinoy nagbigay ng katuparan na. I believe this will be an opportunity for me to share my story na despite my disability, na I was able to achieve my dreams. Every time people see me, lalo rito sa lugar namin, laging nakakabit yung aking Happiest Pinoy. Marami rin pong mga naitulong sa aking advokasya, lalo na po sa aking advocacy with the persons with disability and my advocacy for children and my advocacy as mental health advocate. Through my story, they can be able to get inspired. Nagkaroon sila ng pag-asa sa buhay
And we can also teach people to face struggles, mga pagsubok, mga trials with a happy heart. Iba-iba tayo ng dinaranas sa buhay, pero deep inside of us, alam ko na marami rin tayong mga paraan to get over, para malampasan natin yung mga pagsubok po natin sa buhay. Happiest Pinoy is my legacy to the world. Happiest Pinoy is one legacy that I can live with my children. Para sa akin, wala nang ibang mas sasaya pa kundi makapaglingkod tayo, makapag-inspire tayo ng ating kapwa. Saludo ang Cebuana Luwilier sa iyo, Romel. Tulad ni Romel, puno din ng optimism ang 2019 winner at teacher na si Zaldi Bueno. Balikan natin ang kanyang journey bilang teacher para makatulong sa mga kababayan niyang gustong makapag-aral. Prior to Happiest Pinoy, masaya po tayong gumaganap sa ating mga tungkulin at buong puso nating tinutulungan ang ating mga mag-aaral, especially yung mga may problema doon sa pamasahe. Kaya doon lumitaw at doon sumilang yung Project Pajak na kung saan ay nakatulong ng malaki sa ating mga mag-aaral na mayroong financial problem. Kung nanalo po akong Happiest Pinoy ay hindi na po ako teacher. Halos kasabay noon ay ako'y na-promote po na head teacher. Pero para sa akin halos mas malaki yung responsibilidad. Wala man akong contact sa mga bata pero ang hinahandle ko na po ay mga guro. Mula doon sa kung paano ko inaalagaan ang mga teacher ay may domino effect din kung paano nila pinangangalagaan ang ating mga estudyante. Naging instrumento po tayo ng isang malawakang proyekto ng buong DepEd Quezon sa panahon ng pandemya. Itinatag po natin, personally, ako po mismo po yung brainchild noong Project Tulay. Ang tulay, ang ibig sabihin niya ay tulong at alalay. Ito po ay ginawa natin para sa mga frontliners. Nagbigay din po tayo ng bigas doon sa mga frontliners. Nung bumalik ang mga bata sa paaralan after 2 years, nakita naman natin yung pangangailangan para mapunan yung kakulangan nila. Yung tinatawag nating learning loss and learning gaps. Doon naman po nabuo yung tinatawag kong MAC data system na kung saan hindi pwedeng mag-move ang teacher sa next topic hanggat hindi na ma-master nung buong klase yung topic na yon. Ibig sabihin, dapat walang batang maiiwanan. Kung nais mo talagang magbigay at mag-extend ng tulong sa ating mga kababayan, pwede. Pwede. Nagmumula ito dun sa inner desire na mula sa sitwasyong nakikita natin, ano yung pwede natin gawin? Kahit ordinaryong tao ka, pwede kang maging source of blessing sa kapwa. At mula doon, makikita mo na pwedeng magkaroon ng macro effect yung ating mga micro efforts. Maraming salamat, Zaldi, at sa lahat ng ginagawa mo bilang teacher. Our country needs more teachers like you. Ang sunod namang kwento ay tungkol sa The Happiest Pinoy winner na si Richardson Navor. Si Richardson, or Kuya Chard, ay ipinanganak na may cerebral palsy. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya ang kanyang kalagayan to influence and inspire people. Sa kasamaang palad, sumakabilang buhay na si Kuya Chart at ngayon, sama-sama tayong magbibigay pugay sa kanya. Nung estudyante ako, pinasok ako ng parents ko sa isang normal schooling. Everyday natutoksohin ka, gagayahin ka kung paano maglakad, or kahit minsan kahit tignan ka lang, tapos makarinig ka lang na parang, ay, kawawa naman siya. Those things, kahit simple, medyo masakit. Dumating yung aha moment nung, I think nung high school, wherein parang sabi nung teacher ko, bakit hindi ka mag-student council? Ba't hindi ka kumuha ng mga leadership position? Na parang, wow, kung merong isang tao na naniniwala na kaya kong mag-lead ng ibang tao, regardless kung kahit ganito ako or may kapansanan ako, parang, bakit siya nagagawa niyang maniwala sa akin? And yet, ako hindi ko kayang maniwala sa sarili ko. Kaya ko pala na hindi naman pala hadlang yung meron akong kapansanan or meron akong kakulangan in order to touch people or in order to make a difference in their lives. So, tuloy-tuloy lang. Cornerstone ko na palagi tuwing nahihirapan ako. Yung motto na yon goes like, it is not what I have lost that matters, rather it is what I do with what is left. Hindi ka naman bedridden, hindi ka rin naman walang magagawa. So, gawin mo na lang kung ano yung pwedeng gawin dun sa natitira. Nung pumasok ako ng college, isa lang yung goal ko. Sabi ko, kailangan kong makatapos ng pag-aaral at kailangan kong makatapos ng may Latin honor. Sabi ko, the highest Latin honor possible.
Nung umpisa, nung first year ako, sabi ko mag-aaral lang ako eh. Pero merong isang organization, isang teacher na lumapit sa akin, sabi, mag-join ka ng organization na to. And I tried first year representative, and true enough, mula nun, sobrang nagbago yung buhay ko kasi doon nag-open yung doors ko about leadership, doon nag-open yung doors ko on service, na parang kahit ganito pala ako, kaya ko namang mag-lead, kaya ko namang sumali sa mga organization, and most importantly, kaya ko palang tumulong sa iba. Halika na, let's be the happiest Pinoy. Sa pagbabalik ng The Happiest Pinoy, excited akong i-share sa inyo ang mga categories ng ating search. Youth, senior citizens, differently abled persons, workers and professionals, entrepreneurs, OFWs, LGBTQIA+, and creative artists. We are also thrilled to present special awards for Indigenous people o Katutubo, Happiest Cebuana, and Happiest Place. Kaya't inaanyayahan namin kayong sumali sa The Happiest Pinoy Search and be a source of joy, hope, and inspiration to others. Abangan nyo ang susunod nating episode to know more about our upcoming search. Ito po, si Kuya Jonathan na nagpapaalala, happiness and joy, let's spread them to one and all. Halika na, let's be the happiest Pinoy. Halika na,